na pa, tita. So, praise God. So, sa second lesson natin, naglagay ako ng specific item about overcoming fear, no? Kasi pag sinabi natin fear, maraming aspect, diba? Yung maraming phobia, diba? Merong fear of the heights, fear of the male, fear of the female, diba? Fear of the husband, fear of the wife, diba? May mga fear yan. So, very specific ang inano ko na medyo kailangan natin ma-overcome, fear of witnessing, diba? Ito po yung kailangan natin. Lahat tayo, siyempre, nagkaroon ng mga pagkakataon nag-isip na, do I need to share the gospel? How can I start sharing the gospel? Diba? So, yan po yung fear of witnessing na tinatawag. Yan. So, sabay-sabay natin basahin ang ating scripture reading. Yan. 2 Timothy, yan. Verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but power of love and a sound of mind. Therefore, we should not shame the testimony of our God, nor be dismissive of the partaker of the afflictions of the gospel according to our power, who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but also in His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus according to the times. Yan, praise the Lord. Sa ating introduction, sabi dito, fear is a feeling of anxiety, agitation caused by the presence or nearness of danger, evil, or pain. So, pag sinabi natin fear, ano to, isang emosyon, di ba? Dala-dala siya, pwedeng meron kang maisip na danger o sakit o maaaring may presence na hindi mo gusto, di ba? Anong effect or impact ng fear? Sabi dito, it is what we do with that fear that is of greatest consequence. Ano ibig sabihin nun? Actually, yung fear, pag nandun na siya, pwede natakot ka. Pero, ang impact sa inyo, ano ang gagawin mo pag natatakot ka? Diba? Ano yung response mo sa presence ng danger, halimbawa? O sa presence ng pain? Anong response mo? Kasi yun yung mas may consequence sa'yo. Diba? Halimbawa sa takot niya, tumalon siya. Yun yung consequence. Ba't ka tumalon? Diba? Sa takot niya, gumanti siya. Yung bago siya nakita, lumaban siya. Diba? So, yung mga ganun. Ano yung impact sa'yo? Ano yung response mo sa fear na yun? Yun yung nagkakaroon ka ng consequence. Yun yung ibig sabihin niya. Those who trust in the Lord, lay their fears at the foot of the throne of God, and trust Him in all things. Ngayon, considering our topic, no? The fear of witnessing. Anong sinasabing effect nito, impact? Halimbawa, ang fear mo, number one yan, yung fear of witnessing, the fear of rejection. Number one yan. Iniisip mo, pakinggan niya kaya ako? Yung tao na to, professional to eh. At saka mas matalino sa akin to eh. At saka mas magaling siya sa akin. Mas maganda pa siya sa akin. Pakinggan niya kaya ako. Di ba yung mga gano'n? The fear of rejection. So, pag nag-isip ka na ng gano'n, anong impact sa'yo nun? Ayoko na. Hindi na lang ako mag-share. Yun yung consequence na sinasabi natin. Dahil sa takot mo na puro negative ang naisip mo, hindi ka na magtutuloy. So, you will never share to anyone. Kasi pag laging gano'n yung thinking natin, na, ay, di ba naman kabisado yung bahay ko? Baka tanungin ako, sino ba ang Diyos talaga? Anong pakiramdam? Nakita mo na ba ang Diyos? Di ko masasagot. Eh, pag gano'n, iyon na nga lang.
Di ba? Yun yung consequence. Ayaw mo lang ituloy, di ba? So, yun po yung ibig sabihin natin sa ating introduction. Now, icebreaker natin. In your own opinion, what may be the reason that many Christians are afraid to share the gospel of Christ? O, sino gusto sa pagod? In your own opinion nyo lang naman ito eh. Ano kaya yung dahilan na maraming Kristiyano, di ba? Takot silang mag-share ng gospel. Sister Joanne. I-judge po nila ako kasi alam nila na hindi naman ako, kilala kasi po nila ako. So pag nag-share, yung judgment na bibigay nila sa akin, doon po ako na nag-iisip na hindi sila maniniwala sa akin. Yun. Parang, ang sinasabi ni Sister Joanne, yung you judge them by its cover. Yung tingin nila, hindi nila paniniwalaan sa Sister Joanne. Kaya parang gano'n. Sino ba? Ano pa kayong dahilan kung bakit maraming Christian ayaw mag-share, natatakot sila? Ay, hindi ko get. Ano po, natatakot na may second question. Yung may follow-up question. Dahil yung unang question, bakit kailangan maging Kristiyano? We have to explain that one. Bakit? Diba? Kung hindi tayo prepared, kung hindi tayo without that wisdom from God, bakit nga pa? Sandali. Ang kagay ng mga reference verses mo. But actually, it's about our relationship naman talaga sa Panginoon. We don't need to explain much. Sabi nga, hindi natin kailangan sa ulaluin ang mga Bible verse. Dahil it will come out from our mouth by asking the wisdom from God. And sabi nga, if we will be welcoming the Holy Spirit. Yan, palapakan natin ang Panginoon. So, minsan ginatako tayo sa second or third question. Kasi minsan, sa totoo lang, pag nag-share ka, nagpinipend ka pa din. Lalo na yung dating very common na four spiritual laws. Di ba? May dala-dala ka, o kaya nasa mobile mo yun. Yun na kagad yung step 1, step 2, step 3. Eh, bigla may tinanong, wala sa step. Naisip mo ano kaya sasabihin? Wala dito yun sa step 1 to 4 1 to 4 yun eh. So natatakot tayo. Yan, sino ba? Ano ba yung, yan, Sister Wala? Para po sa akin yung parang embarrassment. Yung katulad po nung mama ko kunento niya sa akin kasi sinashare niya yung channel namin. Tapos at sabi niya, Bible ka, baka lumagpas ka niyan sa langit. O kaya naman, baka mas matalino ka pa sa Diyos. Yun po yung sinasabi niya. Yung parang hihiin tayo, di ba? Kaya sa totoo lang, yung pag nag-share ka ng gospel, naisip ko na ito, kaya nga nasabihin ko na eh. Napakalaga yung selflessness. Mahalaga yun. Bakit? Pag selfless ka, mawabawasan yung pride mo. Yung isipin mo, kahit anong sabihin sa akin ito, kahit na pupulain pa niya ako, kahit na sigawan niya ako, kahit niya magsalita siya ng masama sa akin, tatanggapin ko siya lahat. Yung selflessness, napakahalaga na. Na pag nag-share ka. Kasi si Jesus Christ, yun yung pinakita niya. Diba sabi nga nun, sa Isaiah 53, ginawa lahat sa kanya. Sinampal siya, tinuran siya, sinibat siya. Pero sabi nga nun, sinampal pa rin siya. Diba? But he never said a word. Selfless eh. So mahalaga yun, pag nag-share tayo, ibaba natin yung sarili natin. Kasi, unang-una matatakot ka nga, katulad sinasabi na baka sabihin sa'yo, sino ka ba para mag-share sa akin? Baka taga-langit ka ba ako, taga-impyerno? Parang gano'n, kailangan maging selfless ka eh, di ba? Yung kahit anong sabihin sa'yo, tatanggapin mo. Amen? Palamahan natin ang Panginoon. So point number 1 natin, overcoming fear of witnessing, use God's gift to witness for Christ. Sabi ni Paul kay Timothy,
Sa verse 6, sabi niya, for which cause I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Have you fan your flame? Yan. Ang lesson nito, mga kapatid, naniniwala ba kayo may gift kayo sa Panginoon? Amen? So lahat tayo may gifts. Ito may sinasabi ni Paul kay Timothy. Pakibasa natin to, Romans 12:6-7 and Ephesians chapter 4. Yan, Sister Rhea. Romans 12:6 verse 7, we have different gifts according to the grace given each of us. If your gifts is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Yan, praise the Lord. Yung Ephesians 4. Ephesians 4:7, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. So praise the Lord. Yung dalawang chapter na yun, 12 ng Romans at Ephesians 4, binabagi dyan yung sa body of Christ, may iba't ibang gifts talaga. No? At bakit iba-iba yung gifts natin? Kasi lahat yun gustong gamitin ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Kaya impossible, sabi nga nun, each of you. Kaya sa Peter, sabi nga nun, each of you, you have the manifold gift of God. Each of you nakalagay. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni Paul kay Timothy, yung gift mo, gamitin mo siya. Sabi niya kay Timothy, fan into flame, still the gift that is in you. Kaya, pag hindi mo ginamit, parang apoy siya. Bakit sinabi niyang fan into flame? Di ba pag yung apoy, unti-unti siyang mamamatay kusa eh. Do you believe that? Unti-unti siyang kusang mamamatay. Yung mga nagluluto using kahoy, anong gagawin nila para mag-start ulit yung siga? Papaypayan nila. Yun yung fan into flame. Lalagyan nila ng kahoy uli-ulian, pero papaypayan nila para magliyab ulit. Diba? Yun yung sabi, fan into flame. So, ibig sabihin, yung gift natin, kailangan paypayan mo. Hello? Sabi nga, sa tabi mo, paypayan mo. Kailangan paypayan mo yung gift mo. Kailangan gamitin mo siya. Di ba? Kasi hindi yan magniniyas kapag pinabayaan mo lang. Usang mamamatay yan. Di ba? So, kailangan paypayan mo siya. Satan uses our fears against us to be ineffective and stop us. Pag naunahan tayo ng takot, si Satan ang may pakanahan. Bakit ang gusto ni Satan? Ayaw niya maging effective na Christian builder o kaya testimony ka ng testimony. Ayaw ni Satan yun. He will stop you, di ba? Para mag-stop ka, tatakutin ka lang ni Satan. O, share ka dyan, wala ka namang alam. O, share ka dyan, tatakutin ka, sabi ka lang, tumigil ka. Sisigawan ka niyan. Di ba? Yung mga gano'n, naisip mo, I don't talk well, they won't listen to me. Totoo yan, di ba? I cannot share my own testimony, it's not so good. Di ba? Minsan nga, yung sabihin na natin, ano sabihin natin? Alcoholic ka, marami kang vices. Yung iba ayaw mag-testify dahil ganun sila. Pero hindi nila alam, maraming nabuborn again dahil sa mga nagte-testify na ganun. Diba? Maraming nabuborn again. Dahil inisip nila, mas masama pala sa akin ito eh. Kung ako, hindi ako ganun eh. O diba? Minsan nahihindar tayo. Dahil inisip natin, yung buhay natin, it's not so good. Sino bang good? Lahat naman tayo, bad eh. Diba? So lahat naman tayo eh. I know they are better than me. They will not listen to me or might reject me. Ayan yung mga pakanan ng Diablo na tatakutin ka niya. They will reject you. Diba?
Sa totoo lang, siyempre, God will use us as a witness. Wala namang gagamitin ng Diyos para mag-witness maliban sa mga anak niya. Diba? Amen? Amen. Parapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Can anyone share about any God's gift used for His kingdom? Yan. Pwede bang mag-testify kahit na isa lang? Ano yung gift na nasa iyo na ginagamit ng Lord para sa kanyang kaharian? Oh. Stay Jess na. Sige. Next. Actually po, may group ako ng encouragement. So, ano po ako, parang Barnabas, marami na po nagsasabi. Pag nakakausap ko yung tao, parang nai-encourage. One time po, mayroon po tayong isang kapatiran. Ang sabi po niya, parang, siyempre, ang gusto mo sa anak mo, professional yung mapangasawa niya, parang yung background ba na career. Pero sabi ko nga sa kanya, kung ano mas gusto mo, professional siyang tao, pero hindi ka naman niya kasama sa mga pangarap niya or priority ka niya. Mas maganda na ang mapangasawa or kapartner ng anak mo, ang pinakamas mahalaga ay mamahalin ka. Kaysa parehas sila, meron silang parehas na career, pero nakakalimutan ka, hindi ka kasama sa mga pangarap nila. Kasi pupunta sila sa ibang bansa, kung saan sila pupunta, dahil mataas yung pangarap nila. Pero kung ang lalaki na mamahalin ng anak mo ay kasama sa mga pangarap, yan ay yung pinakamagandang gift ng Panginoon para sa isang magulang. Di ba? Kahit wala po akong anak, alam ko hindi magulang ako. Kaya ako po nasabi ko yung gift po, gift of encouraging. At saka isa pa po, gift po ng, gift po ng healing. Kasi po, for instance po, or marami na pong pagkakataon na sa pananalangin at sa katulad din po yung sabi ko nga po yung nangyari po lang sa amin kahapon. Nung isang araw po, meron pong baligya na pumunta po sa bahay po namin. So, minsan, nag-check po sila. Akala ko naman po na nag-check, baka po mag-fight po kami kasi nagpapaupa kami. Ang sabi ko lang po talaga doon sa baligya, kasi ganun siya nakatapos sa mga pader. Strong. So, hindi naman, praise God po, kasi hindi naman po kami nagkaroon ng fight or hindi po kami sinisita. So, yun po yung, kahit yung opportunity na mabigyan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, ma-encourage mo sila, mapasaya mo sila. Yung favor ng Panginoon talaga, yun po. Ang kritik ba ay gift? Akin naman yung gift ko, ay hindi masyadong magaling, pero yung parang nag-joke lang. So sa mga kaibigan ko, hindi naman ako usually nag-share talaga ng God's Word, but may event, invite ako sa kanila, uy, sali kayo dito, ganito. Kasi nahiya din ako basta nahiya ako kasi feeling ko na hindi ako yung life ko kasi mainitin yung ulo ko. Parang yung nakitaan nila ako pag paano mo magalit, ganon. Kaya hindi ako nag-share ng ganito, baka maano sila. So, inadaan ko lang yung iba na lang mag-share sa kanila. So, nag-invite ako, kunwari yung may birthday party ko or birthday ko, i-invite ko sila, tapos yun, isa siguro yung nag-gift ko, tapos naniniwala naman sila sa mga sinasabi ko. Good on gift. Yeah, this is my gift of invitation. So, yun lang po. Yeah, praise the Lord. Yeah. Point number 2 natin, God enables us with His power and love. So, kung may tao tayo ng witnessing, it is God who enables us. Sabi ng verse 7, God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Pag binasa natin itong, actually, 1 John 4:18 yan. Diba? Sabi niya, perfect love casts out fear.
So, dahil sa love ng Lord, yan lang ang pinakamatibay na dahilan na mapipilitan ka mag-share. Talaga mapipilitan ka. Kasi, sabi nga dito, it is our love for God that casts out fear and make us willing to give ourselves for Christ. Ito lang kasi dalawang commandment ng God eh. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kung mahal natin ang Diyos ng higit sa lahat, nandun tayo sa number 1. Bakit ka mag-share? Yung love ng God, tatanggalin niya yung fear mo. Bakit? Susunod ka sa Diyos na mahal mo. Diba? Kasi number 1 sa iyo, Panginoon, mahal mo siya. Yung love niya, yun ang magdadrive sa iyo na mag-share sa ibang tao. Pangalawa, second commandment, it is our love for other fellow men or neighbor. Sabihin na natin, love thy neighbor as thyself. Mahal mo ba yung sarili mo? Sabi, mahalin mo ang kapwa mo katulad sa sarili mo. Ang sarili mo, ayaw mo mapunta sa hell. Mahalin mo yung kapwa mo katulad sa iyo eh. Dapat ayaw mo rin siyang mapunta sa hell. Diba? So, yung love mo sa kapwa mo na dapat pareho lang, yun ang magdadrive sa iyo na mag-share ng gospel. Diba? So, dahil sa dalawang commandment ng God, He will enable us, no, to share the gospel. Na mangingibabaw siya sa takot na pwedeng ma-reject ka, pwedeng hindi ka pakinggan. Kasi iniisip mo agad, mas mahal ko ang Diyos kaysa sa tao na to. Susunod ako sa Diyos, come what may. Diba? Hindi, mahal ko yung tao na to, kahit na pagsalitaan niya pa ako. Ayoko siyang mapunta sa impyerno. Kasi ayoko mapunta sa impyerno eh. Kung gano'n ang isip natin, then we will overcome fear. Diba? We will overcome fear. Sabi dito, through the Holy Spirit, the believer can serve valiantly, endure patiently, and walk triumphantly. Diba? So yung witnessing of fear, tandaan natin ito, number 1. Sabi ng gospel, it is not you who will speak to them, but it is the Holy Spirit who will speak to them. So ibig sabihin, channel of blessing lang tayo. Hindi talaga tayong nagsasalita. Ang Holy Spirit yun. Kaya, bakit ka matatakot? Sabi ng Panginoon, if they will reject you, they reject me. And whoever reject me, reject my Father in heaven. Kaya, kung ang thought natin ay i-reject nila tayo, sabi ni Jesus Christ, if they reject you, they will reject me. And if they reject me, they reject the Father in heaven. So, ba't tayo matatakot? Diba? So, yun po yung lesson na to. Can anyone share the first time he or she witnessed for Christ, overcoming the fear of rejection? Sino nakakaalala dito ng first time siyang nag-share? Na meron siyang iniisip na negative o rejection, pero nagawa niya pa rin, first time. Sino gusto mag-share? What happened during the first time na nag-share kayo? Pero bang nakakaalala pa? Si Brother Mark. Pastor, yung di ba uso dati yung exit sa Oman. So first time ko po, yun po yung pinaka-unang sharing ko po na madaming tao na ikinig. Then yung una nga, parang sabi ko nga, ang una parang ayoko lang ituloy kasi ano pala ako na, bago pa lang ako Christian nun eh. So nagkaano ako, baka hindi ko may paliwanag ng mabuting, hindi ko, kumbaga pag may nagtanong, hindi ko maanuhan. But kalooban ng Panginoon, siyempre ang Panginoon pa nagbibigay ng way para matuloy yung kalooban niya para ma-share yung Word of God sa mga tao na yun nandun. At praise God dahil hindi yung kalooban ko yung nasunod, kumbaga yung kalooban pa rin ng Panginoon. Kaya nakapag-share ako ng time na yun at nagkaroon po ng bunga nun si Isgat dati sa yung si Brother Peace dati nung matay sa sales niya.
Yun po, yun po. Yeah, praise the Lord. Babakan natin ang Panginoon. Sino pa nakakaalala, yung first time siyang nag-share. Yan. Isa maganda yung ma-experience na gano'n, di ba? Yan po, praise God po. Kasi ano po namin yung family reunion. And yun yung first uwi ko na nakilala ko po ang Panginoon. And inago ko yung mic ng pinsan ko. Siya yung host ng aming reunion. And then I started to pray and share the Word of God in 2 verses. Pero lahat sila, busy, hindi na ako pinapakinggan. Kaya nagulat sila, pero hindi nila ako pinansin dahil sasabihin nito ni Anna May sa harap. So I wanted to cry, gusto kong bawiin lahat ng regalo ko dun sa mesa at umuwi na lang kasi parang nabastos ako. But the God realizes me na, sabi niyo nga po kanina, you should be prepared din na kapag nag-share ka na, overwhelmed po ako kasi noong introduce sa akin ng Lord, iba yung reaction ko. Paano ko siya tinanggap, paano ko winelcome yung Word of God sa sarili ko, hindi pala po pareho sa ibang tao. So akala ko ganun lang siya kasimple, ganun kadali. But praise the Lord, I overcome it. The following year, I make sure na I come prepared. And after po nung nakapag-share ako, siguro sabi nila ito na naman siya, ginagawa ko yung mic. Hinirap na naman niya yung mic. So, nag-start ako ng ibang way. But praise God po dahil sabi ko nga kahit na 17 years na kami hindi Conran dito, yung every year, every day na pagsasend ng link sa family, hindi po talaga siya nasasaya. Every year may pinapakita ang Panginoon, every year may binabago ang Panginoon, and every year merong nililid ang Lord na makakilala sa Kanya. So, yung time po talaga siguro kung nag-give up na ako, hindi ko tinuloy yun, hindi ako tinulungan ng Lord, hindi po siguro ako nandito ngayon, and baka hindi okay yung relationship ko sa family. So, praise God. Yeah, praise the Lord. Sister Giselle? Sister Giselle daw. Praise the Lord. Pero salamat po sa Panginoon, ma-overcome ko po yung fear ngayon. Sa totoo lang, Pastor, hindi po magaling mag-share ng gospel. Pero totoo po yung sinabi niyo kanina na because of our love for Christ, ito yung nagmo-motivate sa atin na mas lalo tayong mag-share ng gospel. At saka lagi ko pong naalala yung sinasabi niya noon sa message niya na sa bawat minuto na pinapaman o bawat segundo, 3 tao ang namamatay. No? So, nung last year, nabigyan kami ng pagkakataon ni Brother Erwin na pumunta kami sa isang hypermarket na parang mini mall ng SM. Tapos meron po kami din nakita ang matanda na parang lang siya may nabangan po siya. Yung pala, wala po pala silang makain, silang mag-ina, tapos namatay na rin yung asawa niya. So in other words, talagang in need yung tao. Sabi ko, parang inano ako ng Lord kaagad yung sabi ko, ito yung opportunity para makapag-share ng gospel. Pero sa totoo lang mga kapatid, medyo hindi madali kasi nasa mall ka. Siyempre, halos katabi may mga table doon. Kung mag-share man ako, maririnig po ako nila, di ba? Medyo nauunahan ko kasi parang sinasabi ng awal, hindi ka ba nahihiya? Ang dami-daming tao nakikinig. Pero, and I praise the Lord po sa buhay ng asawa ko kasi nandito din yung compassion niya, na naawa siya sa tao. Talagang yung small amount na mabigyan namin siya. Tapos parang ginamit ng Lord yun na dahil nakapag-ano kami sa Kanya, nabigyan ako ng pagkakataon din na mag-share ng gospel at saka maipag-pray po siya. So sumunod po siya doon sa prayer of acceptance. So hindi natin alam kung kumusta na siya ngayon. Pero sabi ko na maramdaman ng tao ito na may pag-asa pa because of Jesus. So yung totoo po talaga na sa sarili lang natin, maraming bagay na hindi natin kayang gawin. But because of our love for Jesus, ito yung mag-motivate sa atin na mag-share talaga ng gospel. Dahil kawawa ang tao pag natulog po sa ikin. Praise the Lord po. Yan, praise the Lord. Praise God. Point number 3 natin, God must be glorified with our testimony. Sabi sa verse 8, therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God. So, ang pangatlong dahilan bakit dapat ma-overcome natin yung fear. Unang-una, hindi mo dapat ikahiya yung ginawa ng Diyos. Kaya sabi niya gano'n, sabi ni Paul, do not be ashamed of the testimony of our Lord.
So, ba't may kakayahan yung ginawa ng Diyos sa atin? Siyempre, yung redemption na ginawa niya. Niligtas na tayo, at sinave na tayo from hell, from the power of sin. Pagkatapos, yung ginawa niya sa atin. Sabi niya no? Do not be ashamed of the testimony or of me. Ibig sabihin, sabi ni Paul, kahit yung ginawa ng Diyos sa atin, bakit mo siya ikakahiya? Diba? Bakit ka magkakaroon ng takot na pinagpala ka naman ng Panginoon? Diba? So, dapat ma-overcome natin yung fear na yun dahil dapat ang lesson natin, it must give glory to the Lord. Amen. Yung ating mga testimonies. God's grace is sufficient as partakers of the afflictions of the gospel and as ambassadors being identified with Christ. Yung salitang identified with Christ, dapat ito yung laging daladala natin. Ang isang sikreto din na ma-overcome mo yung fear, pag gusto mong mag-share, kahit na sinong mamit mong tao, lagi natin isipin, hindi na ako yung dating ako. Kunyari, sabihin natin, hindi na ako si dating June. I'm already identified with Christ. So, ibig sabihin, kung ako dati mahihayin ako, si June dati mahihayin to eh. Dapat ngayon hindi. Bakit? Kasama ko si Kristo. I'm identified with Christ. Diba? Dapat makita na sa atin na we are identified with Christ. Diba? Kasi pag inisip pa rin natin yung dating tayo, mahihiya tayo. Kasi inisip natin lahat ng kakulangan natin eh. Lahat ng hindi natin kaya. Lahat ng hindi mo pwedeng gawin dati. Diba? So hindi mo siya gagawin. Lalo na kung mahihain ka. Lalo na kung hindi ka marunong makipag-usap sa tao, mag-relate sa tao. So hindi mo siya gagawin. Pero pag inisip mo, you are now identified with Christ. You are now ambassador of Christ. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. Yan po yung mahalaga na maisip natin why we need to overcome. Diba? Christians should not be ashamed of the gospel, but should lift the name of Jesus everywhere. Yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 2, verses 14 and 15. Nakalina tayo. Pakibasa, Sister Ana, no? Yan. 2 Corinthians 2, 14 to 15. Second Corinthians 2 verses 14 to 15. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Yeah, we are the aroma of Christ because of the knowledge of the gospel of Christ. Yeah, di ba? Yan yung magandang example ni Paul eh. Parang yung mga Christian, yung parang pabango sila. Kahit nasaan sila, nangangamoy sila. Ang amoy nila ay JC, the gospel of Christ. Di ba? Yung kahit saan ka pumunta, dapat naamoy ka. Ibig sabihin, kumakalat ang gospel of Christ. No? Yan yung sinasabi niya. Kaya, paano ka magkakaroon ng fear? Ikakahiya mo ba yung pabango mo? Ang essence ng pabango kasi, bakit ka nagpapabango, di ba? Para magmalaki ka. Ganito amoy ko eh. Di ba? So, ang essence din ng gospel of Christ, ipagmamalaki mo siya. Kahit nasaan ka. Amen? Palamakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi yung mga pabango sa lupa, mahal nga siya pero kaya pa rin bilhin. Pero si Jesus Christ, hindi siya kayang bilhin. Diba? Wala siyang presyo. Diba? Kaya mas magandang siyang i-share. So, how can you start sharing the gospel for any of the following? And ito, mamili ka na ng isa. Paano, kunyari, gusto mo sagutin, paano ka mag-share sa isang doktor? Sabihin mo. Paano ka mag-share sa isang lawyer? Sabihin mo. Paano ako mag-share sa isang teacher? O sa isang business owner? O sa isang policeman?
O kung may karanasan kayo, pwede ba mag-share? Sino yung una? Mamili ka lang yung karanasan mo. Paano ka mag-share sa isang professional na ganito? O pwedeng estudyante, di ba? O religious leader. Kasi maganda to eh. Pwedeng yung karanasan mo, masishare mo rito. Para pag na-meet niya yung isang lawyer, alam na gagawin niya. Brother Bill. Praise po, Pas. So, gusto ko lang pong, sa akin po, gusto ko lang pong i-share kung paano po ako nag-start mag-share ng gospel. Way back po nung college po ako, Pas. Dahil, nagkaroon po ng opportunity sa school kung saan meron pong, dahil po yung may-ari ng school ay Christian, kumbaga, napakahalaga po sa kanila na may isang organization ng parang Christian student, parang ganon. And nagkaroon po ng opportunity we pass na ginamit po ako ng Lord at ako po yung naging president nung organization po na yun na ang tawag po sa kanya ay Balikwas. So, nung time po na yun na ginamit po ako ng Lord, and kagandahan po kasi doon, Pas, sa school po na sa school po kasi na pinasukan ko ay STI doon po sa lugar namin. And yung school po na yon, meron talaga siyang mga activities na pang-Christian po talaga. And naging madali po sa akin na mag-share ng gospel dahil hindi po siya hindi bago sa pandinig ng mga estudyante yung gagawin ko po. And yung opportunity po na yun, at nakita ko na ginamit yun ng Lord para mas malawak ko pong ma-share yung gospel ng Lord, lalo na po sa mga student, dahil din po sa plan ng Lord na nilagay niya ako doon sa posisyon na yun. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. So, sinare brother about student and pwedeng teacher, no? Gamitin sa school. Sino ba? Sino ba iba naman? Sister Vanessa. Ako po mga teachers and students, at the same time po doctor. Nakapag-share po ako sa kumari ko na doctor. Siyempre, in sharing the gospel, hindi po natin po pwede na mag-share ako sa iyo ng gospel na kailangan tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo kasi mapunta kasi yung pinag. Mahirap pong gawin natin yun. Siyempre, kung ano ang pagkakilala sa iyo ng taong yun, kung matagal mo na siyang hindi nakikita, sasabihin mo muna kung ano yung paano ko binago ng Panginoon. Kasi ang pagkakilala nila talaga sa akin, sa mga classmates ko po na mga doktor na, may mga lawyer na din po, ang pagkakilala nila sa akin is I'm very talkative. At ang tingin nila sa akin, hindi ako, madali akong yung mabola. At saka magaling akong mambola, parang gano'n ang dating. Kaya pag nagsishare ako, ano ka lang yan parang kang, alam mo yun, puro kalokohan. Kasi maloko po talaga ako. Pero when I started sharing sa mga doktor, ng mga classmates ko, at saka mayroon na rin po kami iba pang mga teachers, ang pinakita ko po kung paano ako binago ng Panginoon. At syempre, simulan ko po yun na dati ganito ako. And then I started sharing na bakit kami nagkaroon ng ganito, bakit ko naramdaman yung puso na meron ako ngayon. And normally, at the end of the day, syempre maggagastos ka, kailangan magpakain. Kasi hindi ka pwedeng, magbentuhan tayo. Syempre, galing ka ng abroad, galing na marami kang pera. So, kailangan mo ng effort at mag-i-spend ka ng pera. But, the catch is, you shared and you plant a seed. At the end of the day, ang galing mo magdasal. Ganyan ka na. So, nakuha na po nila yun na, kasi meron na akong Jesus Christ. So, puro po mga professionals. Yeah, praise the Lord. Palapakan namin ang Panginoon. Meron ba pang ibang karanasan? Wala na. Yan. I got it here. So, praise the Lord. So, siyempre makaka-encounter tayo ng iba't ibang tao o anumang profesyon na meron sila. Naalala ko to, halimbawa, may dati akong kasama sa school.
inibitahan niya kami na matulog sa bahay nila sa somewhere in Batangas kasi sabi niya sa akin, Brother June, pakishare mo naman yung kuya ko kasi lawyer siya. Kasi hindi siya makikinig sa akin eh. Kasi lawyer, sabi ko, sa pakilateral, sa Batangas, paano ko siya share? Matulog kayo sa amin. So, in short, galing sa kami na eh. So, natutulog kami sa kanila. Pagdating na ng gabi, sabi ko, paano siya imbitahan? Di, pagkakain natin, mag-share lang kumawari sa amin, imbitahan ko siya para makinig siya. So, gano'n ang plano namin. So, talagang gano'n. So, pagkakain namin, dinala niya na yung kuya niya. So, nag-share na ako ng gospel. Siyempre, nagsimula ako sa madaling verse. Eh, lawyer siya, di ba? Kabisado niya yung ano, sabi ko. Then, siyempre, kabisado niya to, God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Eh, siyempre, ang wisdom ng Lord, lawyer to eh. Dapat alam mo yung judgment. So, kailangan nila mo yung word of God sa judgment. The wages of sin is death. Diba? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya ang message na binanggit ko doon, lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo ay hahatulan. Diba? Lawyer siya eh. Diba? Naintindihan niya, hahatulan. Lahat ay hahatulan. Dahil lahat tayo ay makasalanan at wala tayong ligtas. Maliban na tayo ay tumanggap sa Panginoon. Alam niyo ba, nakikinig lang siya. Pero pagdating sa dulo, nag-share na ako. Sabi niya gano'n, pwede ba magtanong, sino ba sumulat ng Biblia? Lawyer eh, di ba? Di ba tao lang yan? Siyempre, ang magandang laging sagot ganito. Very practical naman dapat sagot natin. Yes, I agree with you. Tama po kayo. Tao lang po ang nagsulat nito. Kaya po ito binigay sa tao eh. Kasi tao ang nagsulat, tao ang gagamit. Subalit, ang kapangyarihan ng Diyos po ay nasa kanyang salita. Ayun. Nagtanim kami ng Word of God sa family niya. At yung tanong niya, siyempre dahil lawyer siya, yung sino yung sumulat, paano ito sinulat? Ano ang ebidensya mo na ito ay totoo? Lawyer eh. So you have to be prepared. Hindi ka rin pwedeng mag-share basta-basta kapag kilala mo yung pupuntahan mo na hindi ka handa. Kundi, ano ka agad? May wall agad, di ba? Pero iwasan natin yung makikipag-debate ka. Kaya hanggang masasabi mo sa kanya, yes, I agree with you. Tama po kayo. Pero bigla mo yan yung dahilan mo. Bigla mo sasabihin sa kanya yung salita ng Panginoon. Diba? Parang gano'n. So natuwa naman yung kaklase namin. Kasama namin sa Bible Study Group. Yan sabi niya, praise the Lord. Then kahit pa paano, nakinig yung kuya ko na lawyer. Parang gano'n. So, iba't ibang paraan. Sa ano naman, business owner. Sa business owner, ang approach niya, siyempre, business mind yan eh. Dali mo siya sa stewardship. Lahat ng bagay na hawak natin ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan na ikaw ay pagpalain niya. At ang kapangyarihan dito ay hindi sa ating mga kamay. Businessman eh. Diba? Pag nakarinig siya ng ganyan, ba, interesado ako dito. Kasi the power to get wealth. Businessman. Diba? Pag sa policeman naman, ang approach natin dyan, ang policeman niyan, siyempre, nag-ano yun ng crime eh. Diba? Sabihin natin, peace and order, pero nag-ano siya ng crime. Pero, pagkatapos siya manghuli, kinukulong niya. Pwede kang dumating sa ganun. Ang sino man na nasa ilalim ng mga bisyo ay para silang nakakulong. At saka hindi pwedeng palabasin hanggang sila ay hindi nasasentensyahan o binibigyan sila ng laya. Ayan. Tayo ay makasalanan, dapat tayo ay kulong.
hanggang mamatay tayo sa impyerno. Bakit? Tayo ay nakakulong sa mga bisyo ng kasalanan. At tayo hangatulan ng kamatayan. Subalit ang Diyos, binigay niya si Jesus Christ para palayain niya tayo sa pagkakulong. Eh, yung policeman, di ba, naisip niya, ganun ba? Pwede lumaya? O, di ba? So, dapat medyo ano yung dating sa kanya. Na related sa ginagawa niya, na may encounter niya, na sa sarili niya, ay yung mga tao pala itong nakakulong, pero spiritually, pwede silang lumaya. Di ba? Pero hahatulan sila, katulad natin makasalanan, pero pwede ka pa rin iligtas sa hatol mo. Pag narinig niya yun, siyempre, magiging fruitful sa kanya yun eh. Diba? Yun yung nakita kong maganda. Sa religious leader naman, medyo mabigat to. Bakit? Pag religious leader ang sisharean mo, doctrine yan. So maganda ka ng doctrine, kaya lang, pag-aaralan mo, ano ba siya? Jehovah's Witness. Pag Jehovah's Witness, ay hindi ko naniniwala sa Trinity. Huwag ka magsasalita ng Trinity. Di ba? Kasi Jehovah's Witness eh. Di ba? Pag Sabatista o Mormons, pag-aaral mo, ano ba yung Mormons na to? Ang mga Mormons, ano sila eh, iniisip nila magiging Diyos sila. Di ba? So, dapat ganun, iano mo sila, idadirect mo sa kanila na mahal kayo ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa langit, dapat dito sa lupa, ay maranasan mo na may prepare ka para sa langit, pero dapat tanggapin mo si Jesus Christ. Parang gano'n. So pag religious leader, pag-aaralan mo yung background niya, na unang-una, huwag mo siyang tirahin kagad sa mga paniniwala niyang mali. Bakit? Hindi ka na niya pakikinggan. Kailangan, umano ka, yung isa sideways mo lang siya, na dadalhin mo siya, pinakamaganda pag religious leader, dalhin mo siya sa love of Christ. Lagi yan. Mahal ka ng Panginoon, mahal ang mga mahal mo sa buhay, mahal ng Diyos ang kinabukasan mo, mahal ng Diyos ang pamilya mo, mahal ng Diyos ang buhay mo. Lagi ganon. Basta religious leader, mas maganda dahil mo siya sa love of God. Parang ganon. So, yan po, nagbibigyan ako ng mga example, no? Point number 4 natin. God saved and called us for His purpose. Sabi po ng verse 9, who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So dito po, bakit tayo dapat maka-overcome ng fear? Ibig sabihin, alam natin bakit tayo tinawag ng Diyos. Hindi lamang tayo para iligtas. Tinawag din tayo ng Diyos para sa kanyang purpose. Diba? Ang kanyang purpose. Si Paul, sabi niya sa Galatians 2:20, si Paul mataas ang pinag-aralan niya. Matalino siya, religious leader siya, at kilala siya sa gobyerno, sa pamahalaan. Kaya, pero sabi niya sa Galatians 2:20, ano? I am crucified with Christ. Diba? Yeah. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So, ibig sabihin, kung si Paul, na mataas ang pinag-aralan niya, religious leader siya, pero ang lagi niyang nasa isip, ako'y nakapako kasama ni Kristo. At ang buhay ko ay buhay pananampalataya. Kaya, ibig sabihin, kahit sinong tao pwede niyang lapitan. Iniisip niya kasi, hindi ako religious leader, hindi ako matalino, hindi mataas ang aking pinag-aralan. Kasi pag ang thinking natin, ganun tayo, hindi tayo magagamit effectively. Diba? Kasi pag iniisip mo na, lalo na kung mataas ka sa posisyon sa trabaho mo, di ba? Eh bakit ba mag-share sa karaniwang tao? Hindi ako nababagay dyan. Hindi mo gagawin yan. Pero si Paul, sabi niya, I'm crucified with Christ. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.
Kaya pag nakita natin yung intention, paano tayo mag-share? Sabi dito, Christian must speak of how you were saved. Minsan, ang pag-share ng gospel is not about the memorization of the Bible. Ang pag-share lang is, paano ka naligtas? Diba? How you were saved. Sabihin mo lang sa tao, sa kaibigan mo, kapatid, alam mo, pareho lang tayo ng reliyon. Pareho lang tayo ng pinanggalingan, pareho lang tayo sa kalagayan. Pero ako, naligtas ako dahil may tao rin nag-share sa akin. Ganun lang. So, just share how you were saved. Pagkatapos, how is your calling? Sabihin mo sa kanya, para ka tinawag ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya ako i-share sa iyo. Ito kasi yung calling ko eh. Ang awa sa aking puso, hindi ko siya mapigilan dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Diba? Yun ang calling mo eh. Kasi kung papabayaan kita, magalit ka man sa akin pero ayoko magalit ka sa impyerno. Wala na akong magagawa. Ngayon magalit ka na sa akin pero mahal ka pa rin kita. Mahal ka ng Panginoon. Diba? Yan ang calling ko eh. Diba? Pwedeng ganun tayo magsalita. How you live a holy life. Sabihin natin, dati marami kang bisyo, marami kang kalokohan, pero ang Diyos lang ang nagbago sa iyo. Alam niyo ba yung mga ganyan simpleng how you share your life? Na-overcome mo lahat ng fear na pwedeng mag-stop sa iyo o mag-hinder sa blessing na ang Diyos ang nagpapala sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So last point na daw, please share a testimony how you started to obey God's calling in witnessing for Christ. Sino magte-testify na paano siya sumunod sa calling na ngayon medyo malaya na siyang mag-share? Paano ka nagkaroon ng ganitong parang hindi ka na natatakot? Paano ito rin simula sa iyo? Na sumunod ka sa will ng Panginoon. Meron ba? Sister Len. Yeah, very good. Sister Len. Last 5 ka. Last 5. Ako po pass. Nag-start na rin po ito dati. Sabi ko doon, tinawag ako ng Lord na una sa ministry, mag-usher. Sabi ko, hindi mo na ako papasok sa ministry dahil meron akong sa sarili ko na vices, mga gano'n, na hindi ko pa siya kayang itawan. Pinag-pray ko yun. Pinag-pray ko po yun na maalas. Then, ang Lord ko talaga bilis niyang kumilos. Kumilos ko siya sa amin na yung talaga yung isang pack ko ng sigarilyo, tinapon ko na lang. And sabi ko, ayoko na talaga siyang gamitin. Ayoko na talaga siya. One day, nakaramdaman ko yun, inalis ng Lord yung appetite ko sa paninigarilyo. Then after po nun, nagsabi na po ako na, kasama na po ako sa assurance. Ayun po. And then yung pag-share naman po ng gospel. After po mag-ushering, marami pa pong mga challenges na nangyari sa buhay ko, especially sa buhay namin mag-asawa. Then, tinawag po ako ng Panginoon na maging assistant LC ng Albarcia. So, una po, inaano ko pa po yun, nag-hold back pa po ako. Sabi ko, pag mag-assistant LC ako, kailangan ko magturo, kailangan ko matid naman ganito, kailangan ko matid naman ganyan. Eh, nung mga panahon po na yun, meron po kaming dinidil ni Brother Gerald sa amin na relationship. So, yun po yung talagang nilikuhod namin sa Panginoon na kung kalooban niya na gamitin ako or kami na i-share ang gospel is ganapin niya po sa buhay namin. So, ayun po, tinanggap ko po yung calling ng Panginoon na maging assistant LC and praise God po dahil si Ate May. Na palagi ko tinatanggihan ng mag-i-speak po ako. Ang Lord pa rin po ang pumilos na ilagay niya sa puso ko na yung pag-share ng gospel is obedience po sa kanya, sa kanyang kalooban. And ayun nga po, ngayon po, ako po yung serve sa Lord sa pagiging LC po ng Albarcia and patuloy po na tumutugon sa calling ng Lord sa pag-share ng gospel. Amen. Yan, palapakan natin ang Panginoon.
Maganda yung kasi ito, gusto ko mapansin niyo yun na inuna niyang sinare yung parang breakthrough sa buhay niya. Kasi sabi ng Panginoon, God will never use someone without preparation. Ang ibig niya, ano ko sabihin doon, yung breakthrough sa kanya, yung ano pala siya, yung smoker siya. Yung dumating sa point na nawalan siya ng appetite, biglaan, ayun na yan. Panginoon na yan. Nagagamitin siya. At kailangan tanggalin yun eh. Hindi ka magiging magandang testimony kasi. Kaya yung preparation ng Lord sa atin, may gagawin muna ang Panginoon. At pag may naramdaman ka na ganito ginawa sa'yo, hintay nila niya, susunod ka ba? Diba? So, praise the Lord. Sumunod Sister Len. Praise God. Kaya in our conclusion, sabi ito, our faith in Jesus can overcome fear and hell. Sa totoo lang, ang isang matibay din na dahilan, mamawawala ang ating fear about witnessing yung judgment ng God. It's about the judgment. Sabi ng 2 Thessalonians 1:8-9, sabi natin basahin, in flaming fire, take vengeance on them that they know not God and then obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Praise the Lord. Pag may nagtanong sa inyo, tatandaan niyo yung salitang to. Ito yung lesson sa akin ng Lord. Sino talaga ang pupunta sa hell? Ano ang sagot ng Bible? Sino talaga? Yan o. Them that know not God, them that obey not the gospel of Christ. Yun lang ang dahilan bakit mapupunta sa hell. Dahil sa gospel ni Jesus Christ. Kung ito ang alam nating sagot sa lahat ng kaluluwa na mapupunta sa hell, ano ang relasyon nito sa pag-witness natin? Napakalaki. Kasi lahat ng taong pupunta sa hell na walang chance na naibigay sa kanila na mapakinggan about Jesus Christ, na walang nag-witness sa kanila, yun lang ang dahilan bakit sila pupunta sa hell. Wala naman ibang dahilan. Dahil ba alcoholic sila? Dahil ba mahirap sila? Dahil ba mayaman sila? Dahil ba wala silang pinag-aralan? No. Dahil walang nag-witness sa kanila. Yun ang totoo. Pag nakita natin to, the fear of witnessing, ito yung magdadala sa hell sa mga taong yan. Pag ang mga Kristiyano, natakot sila na mag-share ng gospel. That's the only reason, mga kapatid. Basahin yung buong Biblia. Ito lang ang sagot. Bakit pupunta sa hell? Ang kaluluwa. Walang nag-witness sa kanila. Kaya hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Kaya mabigat po yan. Kaya sabi po ng Acts chapter 1, verse 8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses. Amen. You will be witnesses. Kaya yung Holy Spirit, binigay sa atin yan, hindi lang para sa Christian na sumunod ka, bigyan ka ng peace, turuan ka, i-guide ka, palakasin ka. No. Acts 1, sabi nga nun, the Holy Spirit will come upon you to witness. To witness. To witness for Christ. Yan lang po dahilan. Kaya yung umalis kayo na hindi niyo ito dala-dala. Yan ang matibay na dahilan. Bakit binigay sa atin ang Holy Spirit? To witness for Christ. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabay natin basahin itong prayer. I pray that God will open our eyes to see the urgency of His need for those perishing souls above any fear of projection or hindrances. I pray that we will